Hari-hari. Kaibigan, welcome back. Hinihintay ko lang si Mrs. T. Meron siyang mga kinukuha dito sa plaza. Well, marami ako nagawang video ngayon tungkol sa sasakyan at hindi pa ako natatapos. May mga ayusin pa ako. Nakuha ko na yung sensor. Okay, sandali lang. Mukhang hindi nyo nakikita, no? Dahil ang gamit ko ay action camera. Wala daw talaga siyang pang focus. Lahat ng makita niya, yun ang focus na. Kaya kung ilalapit mo ang camera, ang mga gusto mong i-focus, hindi talaga magnify, hindi talaga magiging clear unless palitan yung lente ng action camera. Well, pipicturean ko lang to para makita ninyo. It's just a simple sensor para makita nila ang temperatura, mabasa ang temperatura at masabi sa computer ng mga kotse ninyo na hey, may coolant at ito ang current temperature ng makina, ng coolant nyo, para maiwasan ng mag-overheat. Constant na nakikipag-communicate sa computer ng kotse nyo o sasakyan. Kaya mahilig ako sa mga lumang sasakyan. Yung nawala kong Caprice ay napakasimple lang niya. 1992 Chevy Caprice, kaibigan. I'm sure mas matanda pa yun sa karamihan sa mga nanonood dito sa YouTube, dito sa video ko. Pero yun nga, minsan-minsan naalala ko nga na masakit pa rin. Pero babalik at kuha pa ako ng lumang sasakyan. At pagdating ng tamang panahon na yun ay ibabahagi ko yun sa inyo. Ang aking video ngayon ay tungkol sa, naisip ko lang, mag-edit ako mamaya, bakit hindi, hanggang ngayon nasa labas ako. Sabihin ko sa inyo na ako ang edad ko ay nasa in my 50s na ako. At ako'y maswerte dahil ako'y lumaki sa Pilipinas. Kabinataan ko ay nasa Pilipinas ako at inabutan ko ang isa sa mga magagaling at tanyag na banda sa panahon ko. Sa dekada 90, ang Eraserheads. Nasubaybayan ko sila at patuloy ko silang hinangaan nang dumating ako dito sa North America. At hindi natapos na pagbili ko sa kanila ng mga albums kahit malayo na ako sa ating mahal na bayan, Pilipinas. Patuloy ko silang sinubaybayan. At ngayon magkakaroon ko ng pagkakataong muli sa ikatlong pagkakataon na makita muli sila. At sa darating na Abril or Mayo ay makikita ko ulit ang idolo kong banda sa Abril 13, alas 7 ng hapon. At kumuha kami ni Mrs. T ng ticket dahil paborito rin niyang banda ang Eraserheads. I think mas paborito niya ang River Maya. Sa katunayan, isa siya sa mga nakatanggap ng mga lumang larawan ng River Maya, ng original na miyembro ng River Maya. Kaya that was the 90s. Pero ngayon nga, Eraserheads ang aming bumili na kami ng ticket. Eraserheads Combo on the Run. At ito daw ay maliit na dokumentaryo tungkol sa kanilang talambuhay ng banda. At pagkatapos doon ay kakantang banda, tutugtog. Magpe-perform si Ellie Buendia at 4 na oras yata ang haba ng programa na yun, ng event na yun. Kaya nakuwi masyadong nagagalak, kaibigan. At isa-isa, bihira akong humanga sa mga celebrity dito man o galing sa atin. Sa katunayan, may mga celebrity na ako na mga nakita, hindi ako ganun katuwa. Okay lang. Dahil ang aking father-in-law ay mayroong dyaryo. Noong unang panahon, at dito sa Toronto ay laman kami
ng komunidad ng Toronto, sa Little Manila, kung saan back then Republika yata ang pangalan ngayon ng tanyag na bar-restaurant sa Little Manila, Wilson and Bathurst. Alam niyo mga taga-Torontonians, noong unang panahon, yung pangalan nun ay Kusina at madalas ako doon. Madalas doon pumunta rin ang mga ibang celebrities. Pinipicture namin, kino-cover namin, nakakasama namin sa pagkain, sa dinner. At marami akong mga kwento tungkol sa inyo ron. Ibang dating sa akin, okay lang. Itong Razorheads ay ito yung humubog sa aking kabataan din. Kaya marami akong mga alaala ng masayang maalala, mapait at masayang alaala na itong tugtog na madalas kong i-play sa aking kotse, sa aking stereo, sa salas. Kaya nagagalak ako at makikita ko muli sila mag-perform. Nung hindi na sila nagkasama-sama, hindi ko na sila sinubaybayan. Okay, dito na ako magpapalam sa inyo. Gusto lang ibahagi sa inyo. VIP nga palang kinuha namin. So, hanggang sa muli kaibigan. Padayon. May nakuha ka?